Ngayon po ay tila may niluluto na namang dambuhalang galaw ang tinaguriang Bitcoin King na si Michael Saylor. Sa isang post po sa X na mabilis na kumalat sa buong crypto community, nag-post po itong si Saylor ng kanyang sikat na orange dots chart na may caption na simple pero nakakakilabot. Think even bigger. Yan, sabi po sa ating title ng balita natin sa ating source dito ay Michael Saylor hints at buying more Bitcoin. $3 billion BTC purchase soon. Ayan, para po sa mga bago pa lamang dito, ang orange dots ni Michael Saylor dito ay hindi lamang po basta drawing. Ito po ang track record ng bawat pagbili ng strategy. At sa tuwing lumalabas po ang post na ito, asahan po natin na sa susunod na asahan po natin na susunod na ang balita ng dambuhalang acquisition. Ang mga analyst ay naniniwala na ang bibilhin ni Saylor ngayong linggo ay posibleng umabot po sa $3 billion o mahigit 40,000 na BTC. Kaya sa video na ito ay pagsasamahin po natin ang balitang ito at ang ating detalyadong technical analysis para malaman po natin kung ito na ba ang huling dip bago ang paglipad patungong bagong all-time high. At simulan po natin sa estratehiya ng strategy. Yan ang $3 billion incoming. Nitong nakaraan pong April 13 lamang, bumili na ang strategy ng $1 billion worth of Bitcoin. Pero sa hirit po ni Saylor na Think Bigger, naniniwala po ang expert na si Mike Flom na hihigitan po nila ang kanilang huling purchase. Ayan. Isipin po ninyo, ang kumpanya ay may hawak na po ngayong 780,897 na Bitcoin. Kaya ang average price po nila ay nasa $75,577. Ibig pong sabihin ang kasalukuyang presyo ay malapit na sa kanilang entry point. At tila hindi po sila natatakot na dagdagan ang kanilang dambuhalang stash na nagkakahalaga na ng mahigit $58.09 billion. Sa aking opinion, ay tignan po muna natin ang ating daily chart dito kay Bitcoin. Ayan. Ang kasalukuyan presyo po ni Bitcoin ngayon ay naglalaro sa presyong 75,287.45. Mapapansin po natin na kahapon, ayan, ay bumuo po siya ng isang bearish na candlestick. Yan, ito po yan. At kitang-kita natin na ito po ay nagpapakita ng rejection dito sa ating major resistance na nakapwesto po dito sa presyong 78,126.93. Ayan, yung candlestick naman po noong April 17, isang bullish candlestick. Sinubukan po niya ito na tusukin sa kanyang karayom. Ayan, at naramdaman niya na ito ay sadyang napakatigas o maraming handang magbenta rito. Kaya bumagsak po siya at yung sumunod ay tuluyan na ngang nakaranas ng pagbagsak at bumuo ito ng bearish candlestick. Ayan. Malakas po talaga ang rejection sa ating major resistance. Ganyan po yung ipinapahiwatig niyan. Ibig sabihin ay may mga sellers po na ayaw muna tayong paakyatin. Pero heto po ang maganda. Ang candlestick natin ngayon ay saktong tumatama. Ayan, tumama po dito sa ating minor support na 74,937.44. Ayan, at kitang-kita po natin na yung kanyang wick ay umabot dito at ito po ay tumalbog
pataas ng bahagya. Ngayon kung titignan naman po natin ang ating Halsut indicator dito, ito po yan. Kasalukuyan po itong kulay green at ito po ay nagka-curve upward or pataas. Kaya kahit bearish po ang candlestick natin ngayon, ay gusto pa rin gusto pa rin niya itong umakyat. Ayan, ito ang dahilan kung bakit si Sailor ay kampanting bumili. Sinasalo nila ang bawat rejection sa resistance para makagawa po ng matibay na support base. Kaya sa aking pananaw, ang 74,937.44 na support dito ang kailangang idepensa ng mga bulls. Hanggat green po ang ating Halsut indicator dito, ang momentum po ay pabor pa rin sa mga buyers sa kabila ng panandaliang pagbaba ng presyo. Pag-usapan naman po natin ang ating QQE mod indicator dito sa ibaba at ang momentum shift ngayong buwan ng April. Ayan ang ating QQE mode. Sa gitna ng balita ng $3 billion na purchase ay mahalaga ring silipin po natin ang internal strength ng market. Ang STRC ATM tracker ay nagpapakita po na mayroon ng $1.76 billion na liquidity na handang gamitin para sa acquisition na ito. Pero bakit tila hirap pa rin ang presyo na bumalik sa itaas ng $78,000? Bukod po sa geopolitical tension sa pagitan po ng US at Iran, mayroon tayong nakikita sa ating momentum indicators. At dito po papasok ang ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Ayan. Nang simula po ng buwan ng April ay nakakita po tayo ng isang malaking blue bar. Ayan. At nitong April 17, yan, meron po tayong na halos dalawang magkasinglaki na blue bar dito. Yung isa is nabuo noong April 11 at yung isa naman ay noong April 17. At ito po ay nagpapakita ng matinding lakas. Pero ang kailangan po nating tingnan dito ay ang sumunod na bar kahapon. Yan, ang blue bar na ito, mapapansin po natin na mas lumiit yung sukat nito. Yan, kumpara natin sa blue bar noong April 17. Ayan, lumiit. Kaya ang ibig pong sabihin nito ay ayan, yung kasalukuyang blue bar pa natin ngayon is kung mapapansin natin is mas maliit. Ayan, kung pag ganito po ang sitwasyon is ibig sabihin ay humihina po ang momentum ng market or momentum ng mga bulls dito kay Bitcoin. Yan, unti-unti na pong nag-i-exhaust or napapagod na po ang ating momentum. Bagamat pabor po sa atin ang kulay na blue na ito, ang pagliit po ng sukat ng mga bars ay isang babala na ang buying force o persa ng mga buyers ay nababawasan habang papalapit po tayo sa resistance. Ayan, ang resistance sa 78,126.93. Ito po ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagpasok ni Sailor. Kailangan natin ng institutional injection para mapalaki po ulit ang mga bars natin dito. Kung ang strategy ay bilyon-bilyon ang ibubuhos, asahan po natin na ang kasalukuyang maliit na blue bar, yan, ito po yan, ay pwedeng maging dambuhala ulit or lalaki ito. Pero hanggat lumiliit po ito, asahan po natin ang consolidation o pag-sideways ng presyo sa pagitan po ng ating support dito at resistance dito. Pag-usapan naman po natin ang Bitcoin dominance at ang warning para sa mga altcoins. Yan, isa pong mahalagang update ay ang Bitcoin dominance. Yan, na nagkaroon po ng major breakout. Ayon po kay analyst na si Ted
Philos, hindi ito magandang balita para sa mga altcoins. Ayan po yung kanyang chart at linagyan po niya ng highlight yung naganap na breakout sa symmetrical triangle pattern dito ng dominance chart ni Bitcoin. Yan, ang BTC dominance ay nakawala na dito sa kanyang symmetrical triangle at papalapit na po sa kanyang 60% na level. Ibig pong sabihin niyan ay ang pera ay hihigop pabalik kay Bitcoin mula sa ibang crypto assets. Kaya sa aking opinyon ay kailangan po natin na tutukan ang ating support levels. Sa ngayon, ang ating huling depensa sa minor level ay ito po, nakaabang dito sa presyong 74,937.44. Kung sakaling hindi po ito manatili or kung mababasag po ito, ang susunod po nating babagsakan ay ang major support naman dito sa presyong 71,629.99. Ngayon ay bakit kailangan nating malaman ito? Dahil sa pagtaas po ng Bitcoin dominance, mas magiging volatile po ang galaw ni Bitcoin. Ang aking opinion naman po sa breakouts dito sa Bitcoin dominance ay simple lamang po. Ang risk appetite ng mga investors ay bumababa dahil po sa geopolitical tensions. Kaya bumabalik po sila sa safe haven ng crypto. At yan po ay si Bitcoin. At sa pagpasok po ni Saylor na may $3 billion, lalong hihigupin po ni Bitcoin ang dominance sa market. Kaya para sa atin na may hawak o holdings na Bitcoin, ito po ay signal ng strength o lakas. Ang roadmap po natin ay malinaw. Kailangan po nating mabawi ang resistance dito na 78,126.93. Kung mangyayari ito kasabay po ng pagbili ng strategy, ang susunod po nating destinasyon ay ang sunod na resistance natin, major resistance na nakaabang naman po dito sa 84,500.49. Pero tandaan po natin, ang ating Hallsut indicator ay kailangan pong manatiling manatiling kulay green at hindi dapat ito mag-curve pababa. Ayan, sa kabila po ng struggle o hadlang, ang long-term outlook po ay nananatiling bullish. Sa average price natin ngayon na nasa 75,161.40, yan po ang kasalukuyang presyo. Ang strategy po ay underwater ng kaunti sa kasalukuyang presyo na 75,270. Pero yan, gaya po ng lagi nating sinasabi, Michael Saylor does not play for cents. He plays for generations. Kaya ang plano pong $3 billion purchase ay hindi lang basta pag-iipon. Ito po ay isang statement of confidence sa gitna ng geopolitical uncertainty. Kaya sa kabuuan, tignan po natin ang ating chart kung saan ay meron po tayong major support dito sa 65,594.59. Yan. Additional na support at saka 61,324.08. Bagamat malayo pa ang mga major support na yan, ay lagi po nating isinasama sa ating plano ang worst case scenario. Pero sa ngayon, ang focus po natin ay ang minor support dito sa 74,937.44. Ang masasabi ko naman sa kasalukuyang candlestick natin dito ay mukhang ito po ay isang health check. Kailangan nating subukan ang lakas ng support natin dito bago tayo tuluyang makakuha ng momentum para basagin ang 78,126.93 na resistance dito. Ang 5-day trend natin sa QQE mod ay nagpapakita po ng paghina. Pero ang Hallsut na nagka-curve pataas dito ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Kapag nakita po nyo na ang presyo ay nag-bounce
dito sa 74,937 at ang ating QQE mod indicator dito ay nagsimulang lumaki ulit ang kanyang mga blue bars. Yan na po ang hudyat. Ayan, hudyat ng Sailor effect ay pumasok na sa market. Kaya ang target po na 84,500.49 dito ay hindi pangarap lamang. Ito po ay isang mathematical possibility kapag ang institutional accumulation ay nagpatuloy. Ang mensahe po, yan, bilang pagtatapos, ang mensahe po ni Michael Saylor dito ay malinaw. Think even bigger. Habang ang marami ay natatakot po sa rejection sa resistance at sa geopolitical tensions, ang smart money ay abala sa pagkakahanda ng bilyong-bilyong dolyar para higupin ang supply. Ngayon, ang posible pong maging isa sa pinaka-importanting araw para sa kasaysayan po ni Bitcoin ngayong taong 2026. Kaya muli, bantayan po natin ang ating mga supports, lalong-lalo na ang kasalukuyang support natin dito sa 74,937.44. Kaya wag po tayong basta-basta magpanik sa pagliit ng ating mga QQE bars dito dahil ang Hall-Suit indicator natin ay nananatiling kulay green at ito ay naka-curve ng pataas. Kaya manatili po tayong disiplinado sa ating trading strategy, laging tumingin sa data at huwag pong kalimutan na sa dulo ng bawat consolidation phase ay may naghihintay na malaking galaw. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.